sa umagang ito, maganda po yung topic. Nakita niyo na kagad yung title dyan, di ba? Working for God no matter where you work. So, self-explanatory, di ba? Tayo po ay nagtatrabaho para sa Panginoon. Kahit saan man tayo dalhin, di ba? Sa Kanya pa rin tayo. Siya pa rin ang ating dinadala, di ba? Sa Kanya pa rin tayo nagtatrabaho. Pero, bago po natin pagpatuloy yung topic na yan, ay gusto ko lang pong reviewin yung mga last topics natin, di ba? Para kahit paano naman hindi nawawala sa isip at puso natin, di ba? So, number 1. Maandar ba ito? Yun. Parenting struggles and what they teach. Sino ba ang nag-share nito? So, hindi nawawala yung mga challenging moments sa pagpapalaki sa mga anak o bilang sa pagiging parent, di ba? Pero, yung rewards ng nakukuha ng isang parent o yung parenting mismo ay mas outweigh niya yung mga difficulties na nararanasan ng mga magulang. Di ba? Hindi naman nawawala yung mga challenges na yan, mga difficulties na yan sa pagpapalaki ng mga anak. Di ba? Nandiyan man lagi. Yung mga struggles ay part na ng human nature. Di ba? At yung mga challenges na yan ay dapat kino-confront yan. Di ba? Hindi kino-comfort, sabi. So, yun lang po. Dapat hindi rin nawawala sa isang pamilya yung sense of humor and love, di ba? So, yun yung bringing love to everyday life. Bible says, there is time to love. Di ba? Ito pa, ako po nag-share nito eh. Kaya, ako'y tuwan-tuwa dito sa topic na to, di ba? Kayo ba ay nasiyahan doon sa topic na yon? So, napaka-importante po sa isang pamilya na to keep a sense of humor and love with each other. Gawin natin po yung lifestyle. Di ba? Every day. Sabi ko nga, napaka-easy lang ng buhay sa mundo eh. Maging masaya lang tayo. Kasama naman natin si God, dapat nga hindi tayo nalulungkot eh. Di ba? Nandito sa atin siya. Siya yung nagbibigay sa atin ng joy lagi. At yung pangatlo, finding real purpose in your life. Di ba? So yung finding your purpose ay nagsisimula po yan sa self-reflection. Mag-reflect ka sa sarili mo, di ba? At tanungin mo yung sarili mo ng mga hard question about, sabihin natin, sa love, o kaya yung kung anong pinaka-passionate ka, yung ginagawa mo. Tanungin mo yung sarili mo, hanapin mo yon. At kung ano yung nagbibigay ng fulfillment sa iyo. Di ba? Yun din ay kasama yung pag-explore ng mga iba-ibang mga paths, trying new things, di ba? At stepping out of your comfort zone, yun ang importante doon. Yeah. See? None other than... Yeah. It requires natin lahat ng mga meron tayo, di ba? Mga plans natin sa buhay. Tapos, an open heart to love and serve others, di ba? And a commitment to live faith authentically. And then yung last Sunday, having a kingdom mindset in our walk with God. So, sinare ito ni Sister Nancy. So, ito lang, ay dapat magkaroon lang tayo ng discipline, di ba? Disiplina sa ating daily walk kay God. At mag-grow yung mag-grow tayo as a kingdom citizen dito sa lupa. Para ma-reach natin yung mga lost culture, yung mga, di ba, alam mo na, yung ma-reach natin yung pinaka-ultimate hope na may sama natin sila, di ba, sa eternity later on. So, yun po. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating topic for today. So kanina nakita nyo naman so nakikita nyo yung mga pictures dyan, di ba? Nasaan ba kayo dyan?
Sino po ba yung may trabaho ngayon? Tinatanong ko po dahil hindi ko sinasabing yung mga walang trabaho ay bibigyan ko. Lahat naman po tayo siguro ay may mga trabaho o dumaan, di ba? At a time, sa trabaho, di ba? Actually, dapat hindi natin mamaliitin yan, di ba? At sa San Miguel, para Pastor or so pero yun po, ako po ay na-elevate na. Ako po ay isang entrepreneur na, di ba? Sarap pakinggan. Ay isa ng drug lord. Namin ay mga ayun na basta lahat dyan. Karamihan mga Chinese yan, di ba? Dapat ganun po yung thinking. Working for God, the tapos na po tayo dyan. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-define ano ba ang trabaho o gawain, di ba? Tayo po ay ang work, number one, is exertion of or effort to produce or accomplish something. Number two, tatlo lang po ibibigay ko. Productive or operative activity. And number three, employment. Pero tayo po ay mag-focus dun sa number one definition. Dun sa number one definition. So, bullet number one is labor. Sabihin ay a spell of difficult, tiring work. Drudgery, alam niyo ba yung drudgery? Ang drudgery naman daw ay by one's own hard work, typically manual work ito. Ito yung number 7 nga, ito yung medyo sweat of one's brow, di ba? Bakit kaya? Ano yan parang idiomatic expression yan di ba? Oh. Pawis na kin. Tingnan niyo po yung mga nagtatrabaho sa manual labor, di ba? Sa mga construction worker, di ba? Makikita niyo yan. Tayo, di ba? Pawis na pawis. Synonyms ng work. Sinasabi ng Biblia about (2:15). Ito ay, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. So dito lang po tayo ikot dito sa verse na to.
Maya't maya po ay uulit-ulitin natin yan. So, God has ordained us, di ba? Has ordained from the beginning of a time that work would be an essential part at yun nga, from Adam's workplace in the Garden of Eden hanggang kay Jesus, workplace. Saan ang workplace ni Jesus? Sa Israel. So, makikita natin na ang God's design for us is to bring glory to His name through our labor, our toiling, di ba? Our effort. Kung saang location ka, dinala ng ating Panginoon, di ba? Ikaw ay dinala sa San Miguel. Dati kami, sa San Miguel kami. O, di ba? So, naalala ko nga, maganda yan nangyari dahil dinala kami sa San Miguel nila Pastor Jose dahil alam nyo ba, di ba? Alam nyo naman siguro ng iba rito yung kwento, di ba? Na ginamit ang San Miguel, kaya tayo nandito ngayon. Amen, di ba? Dahil nagsimula po yung ating iglesia sa lugar ng San Miguel, doon sa isang plantas, doon sa Pandakan. Di ba? Doon po nagsimula yung mga Bible study, at hanggang sa lumabas po tayo doon sa Pandakan pa rin. Di ba? So parang ano to para anniversary. Trivia. Ayun, so tuloy-tuloy na po hanggang lumago yung ating iglesia, hanggang sa makarating po tayo dito, di ba? At hindi lang dito lang, kundi ang dami na natin mga satellite churches ngayon. So, di ba nakakamangha ang Panginoon, di ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon, di ba? Ayun, kaya sinasabi ko, kung saan ka dadalhin ng Panginoon. So, ako, definitely dinala ko ng Panginoon doon para maging anak ng Diyos. Di ba? Amen! At sa marami pa dito na mga kasama natin. At yung mga ngayon, yung mga kasamahan natin dito, kayo ay produkto rin, di ba? Dahil nakakonect kayo sa amin. Amen! So, God created us to work, di ba? Not in a sadistic sense to do His bidding or face His wrath, but to subdue the earth and have dominion over all living creature. Yan po ay makikita sa Genesis 1:28. Hindi ko na po babasahin yan. So, ganun din po yung pagkakasabi ko. In other words, lahat po ng buhay, culture, at yung mga trabaho ay nagre-reflect po ng goodness at beauty ng ating Panginoon. Ganun din yung glory niya, di ba? Ito po ay yung pinaka-emphasis ng Scripture about work throughout the Bible. Amen? So, whether you are a pastor, di ba? Whether you are, sabihin natin, ikaw ay isang guro, isang construction worker, o sabihin natin na, sabi nga kanina, entrepreneur or businessman, katulad nila Brother Robert, na sila ay nagraran ng isang restaurant, di ba? Ito po ay nagre-reflect ng kanyang glory. So, makita po natin na this plainly laid out sa verse na binasa natin yung nakalagay dyan, which is yung Genesis 2:15. Amen. Ganun din po, alam niyo naman po siguro na si Jesus was a carpenter, di ba? Siya po ay karpintero. Katulad din po ng kanyang tatay dito sa lupa na si Joseph. Siya din po ay isang karpintero. So God Himself even got His hands dirty when He made man. Kahit si the Father God, di ba? Tsaka yung Holy Spirit, di ba? Naduman din yung mga kamay nila dahil sa paggawa sa isang tao, which si Adam nga yun, di ba? Makikita po natin din yan. Yan, nakarelate din po yan sa Genesis 2:15. So, hindi lang po na kinuman ng ating Diyos Ama ang pagtatrabaho o gawain, but being created in His image as creator, di ba? So, dahil tayo po ay kinreate ng katulad ng image niya as creator, tayo din po ay creator din. Hindi lang tayo creator na parang nagsimula lang sa zero kasi si God, nung kinreate niya si man, nagsimula yun sa zero, sa wala, di ba? Pero tayo ay
pwede rin naman tayo maging ganon na creator, pero mga nandito na ngayon, di ba, sa ating kapaligiran. Sabi ko nga, this doesn't mean that we're able to create something out of nothing, katulad ni God. Instead, makaka-create din tayo ng mga something na dati nang na-create. Di ba? Tulad ng pagkain, di ba? From creating a meal out of, ang daming pinanggalingan, multiple ingredients, at katulad din ng pagbibuild ng isang building o house na it consists of different materials, di ba? To varying degrees na makakreate natin. So what is more? Ang God natin can bring order out of chaos. Ayaw. Yun. Yan. So basahin natin. Not only did God command us to work, but being created in His image as a creator, we are hardwired with a desire to create, to work. Yung kaninang sinabi ko kanina. Tapos, sa Genesis 1:1-2, ito yung sinasabi ko din yung nag-create siya, nag-bring siya ng order out of chaos. The earth was without form and void. Di ba? Parang chaos din yon. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So Genesis 1:1-2. So as the Spirit of God brought order dun sa creation, tulad din natin, ganun din ang magagawa natin, can bring also order to the world we live in, kung saan tayo nakalocate. Diba? Amen. So yung mga governments, di ba? Governments can establish an orderly way of life and commerce. Mga counselors naman can bring order to disorderly. Mga engineers, di ba? Can create order out of the systems they develop. And when we clean, kahit sa paglilinis natin, di ba? Nagbibigay tayo ng order kasi naayos, nalilinis yung kung ano man ang kiniklin mo, di ba? So, at least, sa bahay ko, ganon. Sana ganon din sa inyo. Amen. So, if work is glorious, ano ang problema? What's the deal? Di ba? Ayan. Nakikita niyo yung picture na yan, di ba? Kung sinasabi na natin na glorious ang trabaho, bakit may problema, di ba? So, why does it have to be challenging? Bakit kailangan maging challenging ang isang trabaho? Ayan. So, work is an important part of our lives, yung sabi ko nga kanina. So, marami tayong narinig na merong people's love-hate relationship sa isang trabaho, di ba? Sadly, for a lot of people, yung joy, yung meaning, at saka yung blessings, at saka yung sense of fulfillment na kasunod ng pagtatrabaho ay nawawala, is missing. Di ba? Instead, work is viewed as something to be endured. Di ba? Kailangan mong i-endure yung trabaho na yun. Siguro hindi ka masaya, mamaya pag-uusapin natin yan. Siguro hindi yung type ng trabaho para sa'yo, or hindi ka fit dun sa trabaho na yon kung saan ka nailagay. Di ba? Amen. For a lot of people, ang trabaho daw is almost viewed as a necessary part to be alive. Kasi yun ang source ng living natin, di ba? You work to live, you live to work. Naniniwala kayo doon? Amen. So, kung yun ang way ng feeling mo about work or yung job mo ay isang merely something to endure so that you can pay yung mga bayarin mo, sabihin ko sa inyo na ngayon, ang God is uniquely shape you for a particular vocation. Amen. So, hindi niya inintend na i-finish niya yung work for a week
at sasabihin na, thank God, it's Friday. TGIF, di ba? Usong-uso yung pagdating ng yung Thursday night, di ba? Thank God, it's Friday. Abang na abang tayo sa araw ng Friday, di ba? Tsaka Saturday, last day. Kasi, alam mo na, maraming gimmick na yan, di ba? Kung saan pupunta. So, as people of faith, we are to take God to work with us. Pagka nagtatrabaho tayo, dapat kasama natin ang God. We have to take God to work with us so that we can actually say, sabi ko kanina, thank God, it's Monday naman. Di ba? Wala nagsasabi ng gano'n, di ba? Pero pagkakasama natin ng God, yan ang masasabi natin, thank God, it's Monday. Diba? Pagka yung gano'n ang natin, thinking natin. So, let's be honest lang. So, marami sa atin ay nagtatrabaho, ang trabaho is not something to be excited about. It is something we'd avoid if we could, di ba? People will avoid work if they could. They look forward to, alam mo na, di ba, pagka ganyan, yung mga vacation, pagka sabi ko kanina, end of the week, di ba? So, I think it's because we don't have a proper perspective of work, on work, di ba? So, the first thing that you must understand o dapat natin maintindihan ay ang proper perspective on work. So number 1, God is a worker. Di ba? Nabanggit ko na kanina yan. Naniniwala kayo, God is a worker? Di ba? Kasi unang-una, kinrate ka, di ba? Amen. So in Genesis 1:3, so manonote natin na one interesting truth about God. God is a working God. Amen. He is a creator. Ano pa? He is a potter. Taga-liloks. Ang tawag sa potter? Di ba? He's a planter. He's a commander. He's an evaluator. A rectifier. And also, he's a builder. At marami pang iba. Di ba? At manonotice natin sa words ni Jesus, di ba? But Jesus answered to them, my Father has been working until now, and I have been working. Yan po ay makikita natin sa John 5:17. So, God works. God works talaga, di ba? So, obviously, He doesn't have to bring home a paycheck kahit nagtatrabaho siya, but He works nonetheless. So, the Bible reveals that meron dalawang reason bakit ang ating God ay nagtatrabaho. Alam nyo ba? So, kung hindi nyo alam, number 1 is, God works, reveals who He is. Ano ba si God? So, sa Romans 1:20, from the time the world was created, people have seen the earth and sky and all that God made. So, makikita natin clearly na yung mga invisible qualities niya, yung eternal power niya, at yung divine nature niya. So, walang excuse, di ba, whatsoever, bakit hindi nila kilala si God? Ay, nakikita natin yung mga gawa niya, di ba? Amen. So, makita po natin yan sa Romans 1:20. So, the invisible spiritual God shows us who is through His creation. Tayo, we are finite, physical creatures, and the only way we can even begin to comprehend God is through the work of His hands. Amen. God reveals Himself through His work. So, nire-reveal ng ating Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ng ginawa niya sa isang trabaho. Pangalawa, ito ay parang less theological sounding reason. It appears that God's work brings Him satisfaction. Bibigay ng satisfaction pala yung mga ginawa ni God sa Kanya. In the Genesis account of creation, sabi ni God, God makes the heavens and the earth in 6 days. When all was said and done, God stepped back and commented it all. Ano yung kinoment ni God nung matapos niyang likhain ang tao, di ba? At saka yung ginawa niya. Then God saw everything that He has made, and indeed,
it was very good. He was very pleased, di ba? Nasatisfied siya. Satisfied siya dun sa ginawa niya. Yan po ay mababasa natin sa Genesis 1:31. So God Himself made this announcement so that God's work both expresses who He is and brings Him satisfaction. Dalawa, di ba? So, here's another fact that you need to know about work. Gusto nyo ba? Ayan. God created humanity to work. Di ba? Kinreate niya ang humanity para magtrabaho, para gumawa. Mahirap naman siguro pagka wala kang ginagawa. Di ba? Very boring. Kaya kinreate tayo ni God para magtrabaho. Di ba? Amen. So, it's part of our very nature, di ba? Kasi nga, ka-image natin si God. Notice how we were created. So, God created man in His own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them. Yan po ay mababasa natin sa Genesis 1:27. So, kung tayo po ay, we were made in God's image, so makakonclude po natin na we were created to work. Amen. So kung yung implication po na yan ay hindi pa masyadong malakas, let's look at the first thing God gave the original man to do. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. Sino yun? Si Adam, di ba? Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. So, yun pa rin, sa Genesis 2:8 pa rin siya. So, God put him to work. Si Adam, yung kanyang first creation, we can only conclude na that originally, humanity's work had the same purposes as God's work. So, expression of self and to bring sense of satisfaction kay God. So katulad ni Adam and Eve in the Garden of Eden, yung mga trabaho nyo means fulfilling your God-given design to make an impact in the world around you. Hindi lang para sa sarili natin, di ba? To have an impact to the world, di ba? Ibig sabihin sa buong paligid natin. Sa mga kapitbahay nyo, kapitbahay natin, sa mga kapatiran natin, o saan ka man dinala sa workplace mo, di ba? Number 3, our work was frustrated by sin. Di ba? Dahil nga, na-fall si Adam, di ba? Nagkaroon ng sin. Yan po, our work was frustrated by sin o by the fall. Tragically, yung goodness of work was twisted by sin. Di ba? Yung original na ginawa ni God, di ba? Ang sarap sana eh, di ba? Wala, iteten mo na lang, ikikip mo na lang yung binigay sa yung paradise o garden ni God. Pero dahil sa sin, di ba, nakita natin na yung sin ay pumasok sa human heart through Adam's disobedience. So, humanity rebelled against God. He created the first man and woman as sinless beings. He gave them only command, don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Pero si Satan, alam na natin, nag-disguise siya as a serpent at in-entice niya sila. Si Eva, di ba? They ate and their sinless status was broken. So after this event, nireveal ni God sa man that his sin had affected his relationship kay God. At relationship din niya sa wife niya kay Eve and even sa kanyang work. Sabi nga, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground." Sabi niya sa Genesis 3:17. Diba? So, dahil sa kasalanan at rebellion against God, yung purpose ng work
was altered. So rather than work as a means of self-expression and bring satisfaction, maging sa atin din, di ba? Our labor meant providing food and other necessities sa ating trabaho, di ba? Para mabuhay tayo. God didn't do this to us. In the Garden of Eden, food and shelter was provided. Wala ka nang hahanapin pa sa Garden of Eden. Lahat, kumpleto. Clothing was optional doon. Adam and Eve worked for the pleasure of it. That all ended nung magkaroon na ng kasalanan. So, our work continues to be frustrated by faulty perspectives. Diba? So, ano yung mga common temptations sa work? Ito, maraming nakakaalam nito, di ba? So, we tend to view work merely as means to make a living. Today, this mindset dominates everywhere in the world. Work equals money. Money enables you to live or help others live. So, yung work ay na-twist ng sin. Di ba? Sa Bible, ma-observe natin na the presence of how sin has corrupted yung desire for the good work we were created to do, and it has made work itself difficult. Di ba? Sa Genesis 3:17-19. So, ito yung mga common temptation you will face in your work. Number 1, worship work. Di ba? Worship na natin ang ating trabaho, ang ating ginagawa. Di ba? For you, you may be tempted to worship work as your idol. Ginagawa na nating idol siya. Di ba? You will serve it gladly with long hours. Di ba? Naalala ko sa planta, pinuntahan ko dati. May mga kasamahan kami dyan na halos hindi na umuwi. Di ba? Hindi lang long hours, talagang fully 24 hours nandun na sa planta. So anong effect nun? Di ba? Bowing down to its demands, the demands ng trabaho, despite the distraction. Ano man distraction na nakokos nun sa iyo at sa iyong pamilya, di ba? Hindi mo nakikita yung pamilya mo, hindi mo na nakikita yung mga anak mo, hindi mo nakilala, di ba? Yung mga anak mo habang sila ay lumalaki. Dahil ikaw ay lagi ka na lang dun sa workplace mo. So number 2, na temptation, makikita natin sa ating workplace. Reject work. Reject work. Or you might be tempted to reject work, di ba? Let's face it, di ba? Napakahirap nga naman magtrabaho, di ba? Minsan may mga carefree days tayo, but may mga seasons din na tayo po ay napapagod, di ba? Whether you find it too challenging or you struggle with laziness and worship, rest and leisure, so magre-wrestle with a desire to reject work outright. Kaya minsan, lalo na yung mga taga-HR dito, may mga kasamaan tayo dito, di ba? Ilang buwan pa lang. Dahil sa ganon, di ba? And number 3, twist work. Minsan tinutwist natin yung work, di ba? Natetempt tayo minsan to twist work. And minsan, natetempt tayo to accept money under the table, di ba? To push through the deal. Makikita naman natin yan sa mga pogos, di ba? Ang dami mga under the table dyan, kaya nagkaganyan-ganyan ito. At hindi lang yan, sa mga ibang mga occupation, no, mga trabaho din, di ba? Ang dami pag kami makuha mo lang isang kontrata, di ba? O bibigyan mo ng under the table yung isang contractor para lang, di ba? Ma-award sa kanya yung isang deal o isang bid, di ba? So yun yung ibig sabihin ng twist work, di ba? So regardless of where you find yourself in the 3 examples above, yung sinabi natin kanina, yan, 3, the presence of sin in your life or the world doesn't abolish your need to work for work. Buti na lang, hindi po tayo, you're not left on our own to do this. The Bible verses about work, makikita po natin na Jesus' goal is to redeem
everything. Di ba? Including work. Di lang ibuhay natin yung niredeem niya. Kasama na yung ating mga trabaho, mga gawain natin. Yan po ay mababasa natin sa Colossians 1:15 to 20. Medyo mahaba lang po siya. So, dumako naman po tayo sa three things God says about work. May sinasabi rin po ang God natin about work. Number one, alam nyo ba na si Jesus is your boss? Jesus is our boss, di ba? O bakit sinasabi natin Jesus is our boss? Kayo ba, paano kayo nag-work for your employer? Di ba? Do you work for him or you would work for Jesus? Siyempre kay Jesus, it's easy for eyes of faith to become blessed at work and forget who it is we work for. So, ang pinagtatrabaho po natin, of course, yun, nandun yung employer natin, pero first and foremost, si Jesus muna. Di ba? Pag yun ang thinking po natin, mas okay po yun. So, the Lord Jesus may not be your, sabihin natin, na crew leader dun sa particular trabaho na yun. He may not be yung physically sitting dun sa office na nandun yung boss mo o yung siya yung boss mo, watching you every move or the one signing your checks. But He is the one you work for. Si Jesus lang, di ba? Dapat lagi So, the next time you feel frustrated or angry or not compelled to do your job, then take a moment, di ba? Mag-pray lang. And then seek God's grace in Christ. At remember lang na that Jesus, who you're really working for, di ba? Yan, ilagay po natin sa puso at isip natin. Si Jesus lang ating pinagtatrabahuan, di ba? Number 2, God works through your work. Alam nyo ba na God works through your work? Ano ba ang kinain nyo kaninang umaga? Ano ba ang almusal nyo? Di ba? Pandesal. Masarap yung tinapa na may kamatis, na may pinritong talong. Di ba? Sinawsaw sa napaka-asim na toyo at di ba? Yun, bakit ko sinabi naman yan? Di ba? Regardless of what you ate this morning, marami pong pinagdaanan yung kinain natin, di ba? Countless people participated in God's work of providing you for your daily bread. Amen. Di ba? Yung kinain nyo lang na kanin kanina, nagsimula po yan from farmers who planted the seeds and truck drivers who transported your food sa grocery, at yung mga store clerks naman sa grocery who sold you what you ate. At yung mga bangko naman who provide business with financial resources. At syempre, pagkakulang naman yung sinasahod mo, kulang yan sa maraming ang mahal na mga bilihin ngayon, di ba? Ang tataas pa ng mga bills ng mga tinatanggap natin. Sa Meralco lang, grabe. Di ba? So, regardless of what makes you feel stressed at work, alam nyo ba, you are free in Christ from anxiety. Di ba? At pwede natin i-trust God wholeheartedly to meet our needs. Amen. Meet you in the storms of life and work through you despite what's going on around you. Amen. So, ano ba ang sinasabi ng Bible about work? Di ba? Minsan kailangan natin ng guidance, ganyan. So may mga essential truths na alam natin na makikita natin sa Bible, di ba? Ang alam naman natin na Bible is God's guide for our life. So sabi nga ng words ng isang psalmist, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So kung meron po kayong kailangan ng guidance, di ba, about work, nasa Bible lang lahat po yan, di ba? Hindi man po dinedirekta na sinasabi dyan na makikita mo yung verse kung ano yung sinasabing, kung anong dapat na work o job
ang iyong itetake, pero madidiscover mo sa mga Bible verses about work providing you with direction. Di ba? Maraming direction, di ba? Kahit sa kung ano yung kukunin mong profession o vocation, di ba? Makikita po natin yan, nagbibigay po ng direction ang Bible. At mga decisions din na pwede nating, na kailangan natin para sa work na ating ipupursue. You will find that you need to know to work heartily as for the Lord. Diba? Favorite verse po yan ni Pastor Mabel. Diba? Sa Colossians 3:23. So, dako naman po tayo. Ways to worship God at work. Pwede pala natin i-worship ang God sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho, di ba? So, posible po na pwede natin sambahin ang ating Diyos. Pagka po tayo ay, sabihin natin na, kahit negative siya, na-stuck tayo all day, di ba? How do we praise and honor Him while working in a secular career, di ba? So, ito po yung some ways na we can worship God while at work. Pero, as long as we depend on Him. Pero bago po tayo mag-proceed doon, alamin muna natin po yung, kung ano yung ibig sabihin ng, kung ano sa Hebrew word ang work. Alam nyo ba kung anong sa Hebrew word ang work? It's avoda. Diba? Yan po yung name ng company ni Pastor Ton sa Isabela, Avoda. Kaya pala, Avoda ang ginamit na pangalan ni Pastor Ton. Work and worship. Di ba? So, sa ancient Hebrews po, ito po ay may deep understanding o meaning, di ba, of how faith and work came together in their lives, yung mga ancient Hebrews. It shouldn't be surprising then that they use the same word for work and worship. Yun po yung avoda. Sa yung Hebrew word avoda, jointly means work, worship, and service. So may mga various usage din po yung Hebrew word na to na makikita po natin sa, binasa natin kanina sa Genesis 2:15, na nagsasabi na God's original design and desire is that our work and worship, yun, nandun po yung worship, would be a seamless way of living. So, sa ibang verses naman, yung word avoda means work, as in to work in the field and to do common labor. Moses, renewing the covenant with God, sinabi niya, 6 days you shall work. Avoda, kasi work, di ba? So, Exodus 34:21. Isa-isayin ko na lang po. Then, man goes out to his work, avoda, to his labor until evening, sa Psalm 104:23. Sa ibang verses, avoda means worship, as in to worship our Lord or God. Ito po ay makikita sa, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship avoda me. Exodus 8:1. But as for me and my household, we will serve. Serve is avoda the Lord. Joshua 24:50. As for me, Joshua says, I will avoda. I will worship, I will serve. Diba? I will work for and worship the Lord, sabi ni Joshua. This is a powerful image to think that word for work in the fields is the same word used for worshiping the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So, avoda is a picture of integrated faith. A life where work and worship come from the same root, the same foundation. Ano yon? For no one can lay any foundation other than the one already said. Sino siya? Jesus Christ. Yan po ay mababasa natin sa 1 Corinthians 3:11. So open, naisip po natin na ang worship is something we do only on Sunday. Katulad ngayon, Sunday, di ba? And work as something we do on Monday kasi simula ng work is Monday. So yung separation nito,
neither what God designed nor what He desires for our lives. Yung above, on the other hand, suggests that our work can be a form of worship where we honor the Lord God and serve our neighbors. Dumako naman po tayo sa ways we can worship God while at work. So, mawa-worship talaga natin si God, di ba? Habang tayo ay nasa mga workplaces natin. Number one bullet, intellectual health. Pagka po tayo ay na-stamp sa isang project, nakakarock sa ating brains for a solution na masyadong complex, di ba? Or we can also stop and ask God for insight. Pwede nating hingin ng God sa insight, sa wisdom, di ba? When we depend on Him for intellectual help, we worship the omniscient God. Di ba sa trabaho, lahat naman yan nanggagaling sa intellectual natin, di ba? Paano magagawa yung isang bagay kung hindi mo dadaan yan sa intellectual? Number 2, material health. So kung ikaw naman ay, if we're running an hour behind schedule dun sa isang activity mo o sa isang task mo, sabihin na natin dahil due to a catastrophe, dahil nagbaha, di ba? Hindi ka nakapasok ng maaga, na-late ka. So, we can also ask God to intervene. Di ba? When we depend on God for logistical and material help, we worship the omnipotent God. Amen. Naniwala po kayo doon. So, another way na ma-worship natin si God sa ating work ay yung fruit of the Holy Spirit. Yung help ng fruit of the Holy Spirit. Di ba? So, tulad yan, pagka napakinggan natin yung isang sermon, di ba? One of the sermons ay about love. So, pwede nating i-share yun sa ating mga co-workers. Or we can also ask the Holy Spirit to produce Jesus' love sa atin. So when we depend on God to reveal the character of Jesus in us, we worship the God who dwells in us. So, patulong lang tayo sa Holy Spirit, di ba? Lagi naman nandyan yan sa atin, tayong mga believers kasama natin. Minsan, hindi lang natin tinatap yung assistance ni Holy Spirit. Tinetake for granted natin siya. Minsan, hindi naman masama kay Jesus kagad, kay the Father, pero binigyan niya natin si Holy Spirit para tulungan tayo kahit sa mga menial things lang, di ba? So, we also worship God at work pagka po tayo ay nag-o-offer sa Kanya ng ating the best. Di ba? Yung the best natin, dapat ibigay natin. Yung pinaka-excellent work, ibigay natin sa ating work dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Kahit sa paglilinis lang ng, sabihin natin, sino ba yung naglilinis sa atin dyan, di ba? O sabihin natin sa isang software engineer, di ba? Yung pagbibuild ng software. O sa mga CPAs dyan, mga accountants, di ba? Yung pagbabalance ng company finances. So, kahit sino pa, di ba? When we do our best to reflect God's creativity and care in our work, we worship God who made us in His image. Amen? Number 5, we also worship God at work when we offer Him thank yous. Di ba? Ito yung minsan na, di ba, nakaka-off yung tinulungan mo, wala ka lang marinig na simple na word na, TY, thank you, thanks, di ba? Tinalikuran ka na lang basta, di ba? Napakasarap kasing pakinggan yung mga words na yan, di ba? Kahit kay God, tingnan mo, di ba? Kailangan magpapasalamat tayo kay God. Di ba? God wants us to acknowledge all the gifts we take for granted. Ang daming mga gifts niyan. Di ba? A job that pays the bills. Yung boss mo na napakabait sa'yo. Di ba? Or yung catching a mistake before mo di ba? Ma-email yung may mistake na email na ginawa mo. Di ba? Or when we neglect to thank God, when we give thanks, we worship the God
our way through work, oblivious to the wonder of life. Or we can develop a sense of awe for all the possibilities God crammed into this world. So we can praise God. Saan? Ang dami. Lahat about digital. At ano pa? Sabihin na lang natin na yung microwave mo lang sa kusina, di ba? Ma-o ka dun sa, dahil napainit yung lunch mo, di ba? So we worship God sa mga creativity na ginawa natin o ginagawa natin. Number 6. Yun. So, dapat ibigay natin yung ultimate credit. Kanino? Kay God. So, tulad niyan, pagkat po tayo ay nakapag-close ng deal, di ba? At malaking deal yan. So, may impression boss mo kung saan ka man nagtatrabaho, di ba? So, saan ka magbabas dun sa glow of success na yun? Sarili mo? Sa boss mo? Kanino? Kay Jesus, sa ating Panginoon, di ba? So when we give God ultimate credit, we worship Him. Amen? Who made our strength. Siya nagbigay ng strength natin at siya rin ang tumulong sa ating mga weaknesses. Amen? So alam nyo na yung mga ways to worship God at work. Mga tips ito, di ba? Na makakatulong sa atin pag tayo bumalik sa ating mga workplaces. Amen? How to work God's way naman. Dapat God's way, ha? Number 1, view your work as a call from God. Lagi natin i-view yung work na call yan from God. The problem that we have now is yung minsan compartmentalize natin yung ating mga buhay, di ba? Kino-confine natin yung work natin dun sa isang maliit na box doon. Minsan yung family time naman, dun sa isang box din naman. God and religious stuff stay in the church building, katulad ngayon, di ba? This is why some folks act a certain way on Sunday mornings. And then pagdating naman sa Monday, ay iniiwan nila yung mga nalaman at natutuhan nila noong Sunday na yon, di ba? Amen. So, according to yung Puritans, or sabihin natin mga Protestants ito di ba? All professions daw are spiritual to the Christian, not because of the nature of the work, but because of the presence of God. Sabi nila. When the Christians, the temple of the Holy Spirit, na nandito nga sa atin si Holy Spirit, walks into an office, katulad ng office ng San Miguel, di ba? Yun ay nagiging spiritual space. Alam niyo ba yon? So if you want to be able to say, thank God it's Sunday, or thank God it's Monday, wala pa nagsasabi siguro nun, di ba? Kailangan mong i-tear down yung wall at saka yung mga perspective na that keeps God away from your work. Begin to look at your work as your mission field. Pwede pala nating maging mission field ang work. That doesn't mean that God expects you to preach to all your coworkers. Sabihin, magpass ka ng mga tracts about religious activities to start up a religious activity, di ba? You do begin to ask yourself how can do God's will where you work. Begin to view your workplace as a sacred space. Yung sinabi ko kanina. God is just as present in your office, kahit yung car mo, di ba? Sa shop ng store mo, di ba? As He is in this church building. Kasi kasama naman natin siya kung Christian ka, di ba? And number 2, make your work your worship. Ulit-ulit na lang, kaya ang team natin ngayon is about worship. Make your work your worship. Work hard and cheerfully at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Colossians 3:23, Pastor Amabel.
Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than people or for people. So we can honor God through our specific job. Ano ba yung specific job mo, di ba? So a significant and often overlooked way that we serve God is yung sa ating mga everyday tasks. Sabi nga ni Martin Luther, Bisaya, the maid who sweeps her kitchen is doing the will of God just as much as the monk who prays. O, di ba? Kahit daw yung isang kasambahay dyan na naglilinis, di ba, ng sahig, di ba? O, anong sinasabi niya dito? Is doing the will of God daw. Tulad ng ginagawa ng isang, sabihin natin, tayo na nagpipray, di ba? Not because he may sing a Christian hymn as he sweeps, but because God love cleans floor. Amen. So, let's worship God through our work. Ano man ang trabaho mo dyan, ano man ang task mo dyan, ano man ang vocation mo dyan, ano man ang profession mo dyan, mekaniko ka man sa talyer, worker ka man sa factory, o sabihin natin kahit server ka man sa pandisyelo, di ba? Or PA ka sa TGP stores, di ba? If ministry mo naman ay usher or tagalinis, whatever, di ba? Pwede yan. And number 3, work with God. Ayan, inulit-ulit, di ba? Kanina, binanggit ko na rin yung work with God. So, the follower of Christ, tayo yun, has the advantage others do not have. Ano yung advantage natin? He lives with God. Di ba? Kasi nandito si Holy Spirit sa atin. He works with God. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. So, tayo po ay kinreate ni God to work where we can express ourselves, find satisfaction, and impact the world around us. We can get back to this original intent only when we begin to take God to work with us. Alalahanin po natin, lagi natin isama si God. Kahit anumang mga bagay yan, anumang mga gawain yan. Dapat kasama natin si God. Diba? Kaya nga, advantage natin. Kasama natin si God lagi. Diba? If you can take God to work, you'll be able to say, thank God, it's Monday. So masasabi nyo na, pagdating ng Monday, thank God, it's Monday. Basta kasama mo si God, di ba? Ano pa? Enjoy your work. Kayo ba ina-enjoy nyo yung work nyo ngayon? Kailangan, di ba? Kundi may stress ka. So, God wants His people to work and enjoy. Di ba? Kailangan, laging nag-enjoy. Like God, we also need to look into what we produce and enjoy. Di ba? Ano ba ang pinoproduce natin pag ikaw ay nagkakatrabaho ka? Tayo po ay may mga sweldo, di ba? Enjoy the food you buy with the money you earn from work. Di ba? Bili ka ng lechon sa Pandisyelo. Ang sarap. Enjoy the clothes you wear. Di ba? Bili ka ng Ralph Lauren ba yung Pastor Orly? Di ba? Enjoy the offering you give to the Lord's work. Yun ang pinaka-importante ngayon. Di ba? Enjoy mo yung mga offerings mo, mga tithes and offerings mo. Di ba? Oh, di ba? Minsan, ano naman natin yung sarili natin, parang narinig ko na yata yung ano na yun di ba? Minsan, pamper mo naman yung sarili mo, di ba? Magpamassage ka dyan, di ba? Yung good massage. And number 5, take a regular Sabbath. Napaka-importante po nito, di ba? Alam niyo po ba ibig sabihin ng Sabbath? Rest. Ito yung mga Sabadista, ito yung sinusunod nila, di ba? Every Saturday, Sabbath day sa kanila. So, God created the world in 6 days. Di ba? 6 na araw nagtrabaho ang ating Diyos. But on the 7th day, He rested. Nagpahinga siya. Di ba? So, makikita po natin yan sa Genesis 1:1 hanggang 2:2.
So yung seventh day daw na tinatawag na to ay yung tinatawag na Sabbath day. Doon kinuha yung Sabado di ba? When God gave Moses the Ten Commandments, one of his commandments was to remember the Sabbath day, to keep it holy. Sa Exodus 28 po natin makikita yan. So yung word ng Sabbath comes from Hebrew word that means to rest from labor. The word holy means something that is sacred and dedicated to God. God wants us Sunday, the Sabbath day, feel different from the other days of the week. Kasi yung the other days of the week, puro trabaho yan di ba? By resting from our normal daily routine at dedicating our thoughts and time solely for Him only. So, mayroon pong, here are the three things anyone can do to make their Sabbath day holy. Ako po ay magsasuggest. Number one, wala po yan sa ating mga slides. Worship God on the Sabbath day. Di ba? Katulad ngayon, Sabbath day ngayon. Nandito tayo. Worship na natin si God. Di ba? Number two, prepare during the week to keep the Sabbath day holy. So yung mga other days ng week, di ba? Doon tayo magtrabaho, di ba? I-prepare na natin yung mga dapat natin gawin para pagdating ng Sabbath day, yung rest day natin, ay hindi na natin iniintindi o iniispa ang mga yon. Puro rest na lang tayo, di ba? And number two, di ba? Nagawa ng ating Panginoon, di ba? Creation niya yan, di ba? Ano pa? Marami pa yan. Pero yung mga uplifting activities lang, di ba? Siyempre, hindi pwede yung iba dyan na party-party, di ba? Hindi pa nakaka-uplift yun sa ating Panginoon. Sabi nga ng guest speaker dito sa Focus on the Family, na si Dr. Jeff Myers, ang Sabbath daw is not just a break from our toil. It's a preparation for flourishing in every other area. Di ba? Hindi lang binanggit ko kanina. That's why God oriented the creation around Sabbath. So, the 7-day week bears witness to this idea. So, doon po nagtatapos yung aking sharing for this morning. Sana po marami kayong nakuha, magagamit natin sa everyday life natin, na karamihan naman tayo ay mga workers, di ba? Ini-invite natin yung worship team. At karamihan yan, mga tips lang, di ba? How to work, di ba? How to worship God. Di ba? So, in conclusion po, wala na. Ayan. Work is a holy calling requiring our all, di ba? Sinabi ba na isa, dalawa lang? Our all in partnership with God. God calls us to express His image in us. Di ba? Ano yun? His creative image that desire to be productive and to enjoy what we do. Napaka-importante po niyan. Work expresses the divine image in us na naman. Our work is an opportunity to worship God, to work with God, ulit, and to enjoy the fruits of our labor or work. Amen. So, may parting words lang po ako sa inyo dito. Wherever you go, God is sending you. Wherever you are, God has put you there. God has a purpose in your being right where you are. So, may purpose bakit si Pastor Orly ay nandun sa right pack ngayon, di ba? Amen! So, sharean mo yung mga tao doon. Christ who indwells you by the power of His Spirit wants to do something in and through you. With that, tapos na po yung ating sharing for this morning. Salamat.
Tayo po ay tumayo.